Paano po ang stand nyo sa same-sex marriage? Look at the face of Ricky Reyes. Napaatras ka agad siya. Ganun ka agad yung itsura niya eh. Well, ngayon pag-uusapan natin yung reaction nila Mama Rene tsaka Mama Ricky Reyes doon sa same-sex marriage. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Kung hahabulin mo lamang yung marriage para sa legalities, dahil paghahati ng kayamanan or pagmamana ng properties, pwede naman kayo mag-uusap na. Maging partner na lang kayo sa aspeto na yon. Yung marriage, sa babae at lalaki na lang. Yun na nga, bigay mo na. Huwag mo nang pakialaman yung gawa ng Diyos. Nandyan na yan, di ba? That's overboarding. Hindi na tama yan. Kasi na-interview ko si Senator Risa Ontiveros. Siya ang isa sa nagpo-push ng SOGI bill. Kayo. At ako rin ang nagpatigil ng SOGI bill. Bakit, Mother Ricky? Nang sinabi ko, miski anong gawin sa mga bakla, bakla pa rin yan. Gilingin mo man yan, ang labas niyang baklang hamburger. Walang pagbabago. Hamburger. Naging hamburger. Now, with that kind of comment, sasabihin niya ba si Mama Ricky Reyes na, ano ka kasi, homophobic ka kasi. Pwede ba yun? Bading nga si Mama Ricky Reyes eh. Diba? Pero, bading siya na nakaka-recognize siya ng limitasyon niya. Kahit sino naman may limitasyon tayo. Kahit ako na lalaki, kahit sila na babae, kahit sila na kung ano pa, may limitasyon yan. Hindi ka pwedeng gumawa ng batas para lang basagin yung limitasyon na yon, para lang maging entitled ka sa kung ano sa tingin mo yung nararapat para sa'yo. Ako naman, sige, bigyan ng karapatan, bigyan ng puwang sila sa lipunan. Kaso lamang the problem with some gays, they ask for too much. Masyado entitled. And that's one of the reasons why pinupush nila yung mga ganong klaseng batas. Because wala silang narating sa buhay. That's why they are being entitled for the respect of the people they didn't earn. Paano? Gamit yung mga batas na yun. Diba? Biruin mo na misgender ka sa isang restaurant, patatayuin mo yung naka-misgender sa'yo ng 1-2 oras. That's too much. Tama na yung tinotolerate ang mga bading. Tama na yun. That is more than acceptance. Yan ang sinasabi ko. Toleration is more than acceptance. Because ang kaharap mo, hindi pare-pareho. At lahat ng tao, hindi lahat yan, tanggap nila ang bading. Babagay mo yung sarili mo sa tamang sitwasyon. Like ako, I have seen like 6 presidents in my life. At lahat sila natulungan ko. Pero pagkaharap ko sila, naka-brass up yan, hindi ako naka-bangs. You know? Nakasuit ako. Hindi ako naka-glittery. Pero pagkakabadingan, pagpakabading tayo. Kaya pala naka-glittery ka ngayon, naka-Versace ka. Dahil bading ang kasama ko. Di ba? Dahil bading ang kasama ko. So, ganun pala yun. Itatama mo yung sarili mo sa tamang lugar. And yun na yung nakakalungkot sa mga next generations na bading. They want people to bow down to them. They want other people to acknowledge beyond what they are being tolerated for. And that's too much. Diba? Kung sa ibang bansa, once na malaman na Becky ka, naku, lilipad ka sa rooftop ng isang building. Diba? Tapos ngayon, na misgender mo ang isang bading, papagalitan ka, patatayuin ka, pahihiyain ka, and pag pumasa pa yung SOGI bill, ide-demanda ka. Diba? Alam mo yung uhaw na uhaw sila sa respeto, pero never in their life have they done something that should be respected. Diba? Dati, kilala yung mga bading sa creativeness, fashion, hairstyling. Ngayon, kilala sila saan? Sa pambabastos ng ama namin. Diba? Sa pagkakalat ng HIV. Ano na? Wala na.
bading na lang sila ngayon.